Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kampanya ng ating gobyerno laban sa mga smugglers, hoarders, mga cartel, profiteers. Dito sa headlines ng Philippine Star ngayon, title, Marcos Jr. signs Anti-Agriculture Economic Sabotage Law. So, bagong batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos Jr., yung Republic Act 120-2022. So, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Nirepeal ng bagong batas na ito ang RA 10845, na ito yung Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. So itong bagong batas na pinirmahan ng ating Pangulo, it aims to protect farmers, fisherfolk, and consumers. Protektahan tayo ng mga mamimili, mga farmers and fisherfolks sa krimen. Yun na nga, yung ginagawa ng mga smugglers, hoarding, profiteering, cartel activities. So, ang batas na ito, ang kanyang features is dapat magkaroon ng daily price index. Publish ang presyo matag everyday yung agricultural goods na binibili natin. Nag-set ng requirements para sa registration ng businesses dealing with agricultural goods. Itong batas na ito, mag-establish din ng Anti-Agricultural Sabotage Council led by the President himself. Ang penalty, mas mabigat ang parusa kumpara noon, ano? Ang parusa dito ngayon, itong smuggling, hoarding, profiteering, nahulog ng under ng economic sabotage, kaya non-bailable offense na ito, which is good. Mabigat na ito. Tapos, life imprisonment, and then ang fine is 5 times the value of goods involved. Kung, sample, 50 million worth of goods yung nasamsam, times 5. So, that's 250 million pesos ang fine. So, it appears na maganda itong batas na ito. Okay? Maalala nyo, noong 2023, yung SONA ng Pangulo, meron siyang statement na sabi niya, smugglers and hoarders, your days are numbered. Tandang-tanda ko yun eh. So that was July of 2023. Nako, hanggang ngayon, namamayag pagpaman din ang mga smugglers and hoarders. Sa speech ng Pangulo, yung signing ceremony, nabanggit niya, nakalagay dito sa Philippine Star News, the government lost a staggering amount of more than 3 billion pesos. Ulitin ko. Ang lugi ng ating gobyerno, according to the President, more than 3 billion pesos to agricultural smuggling last year. So, ibig sabihin, yung banta ng Pangulo na your days are numbered ay hindi pa tapos. So, sobra taon na eh. More than 1 year na, nandyan pa rin. Kaya, mabuti naman at na perma na isa kabatas na itong batas na ito na naglalayo na ito, ang gusto ko yung parusa, mabigat eh. Non-bailable offense, tapos life imprisonment, napakalaki ang multa. Sana magresulta ito ng maganda, yung mabawas-bawasan ang gawain ng mga smugglers. Kasi dito sa
speech ng Pangulo, maganda naman yung mga binitawan niyang salita na let us, sabi niya, let us then acknowledge the gravity of the situation. Malala ang agricultural smuggling. These crimes threaten not only our economy, but our national security as well. It jeopardizes the livelihood of hardworking Filipino farmers and fisherfolks, and it threatens the food sustainability of our communities. So, dito, yung paragraph na sinabi ko. According to Marcos, the Philippines lost a staggering amount of more than 3 billion to agricultural smuggling in 2023. Laking, 3 billion ang lugi. Okay. Dagdag pa ng Pangulo, every sack of smuggled rice, every under the table onion deal, yung sibuyas, every substandard meat is sneaking past our quarantine checks. These are not just numbers. They represent lives, families, and futures that are being compromised. The President called on cartels, yung mga sindikato, that manipulate the prices and control supplies, saying the signing of the new law will set in motion transformative outcomes. Sana nga, marami tayong magagandang batas. Kung batas lang pag-usapan, marami. Kaya lang, ang question dito, yung implementation. Paano kung mag-implement? Hindi naman nila seryosohin yung trabaho nila. Example, yung SIM Card Registration Act. Ang purpose ng batas na ito para maprotektahan ang mga maraming tao sa scam. Mula nung naisa kabatas itong SIM Card Registration Act, dumami pa ang mga scam. So, anong ibig sabihin nun? Yung batas, I don't know, hindi naman sa walang silbi, yung pagpapatupad ang problema. So, sana, to me, maganda itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na ito. Kasi nga, bigat yung parusa, life imprisonment, non-bailable, matatakot. Sana matatakot itong mga smugglers. Tapos, ang laki ng multa, 5 times sa value ng goods. So, sana magresulta sa itong sinasabi ng Pangulo na the signing of the new law will set in motion transformative outcomes. Laki naman yung nawala sa atin na 3 billion last year. So, malaki. Okay. So, speaking of nawalang billions, punta tayo sa itong Executive Order number 62, yung pinirmahan ng Malacanang na order, pinababaan nila yung tarifa o buwis ng imported rice. Dati 35%, ngayon 15% na lang. Okay. So dahil mababa ng buwis na kinukolekta, according to Farmers Group, itong Federation of Free Farmers, sabi ko na, the government lost 5 billion pesos. So, yan. Ang mga importers pala, ang pagkaano dito, kumita ng tumataginting na 5 billion additional profits mula nung pinababaan nila ang tarifa ng imported rice. Okay. Ito nga, Federation of Free Farmers estimated that the rice importers saved 5 billion in tariff payments since Executive Order 62 took effect last July. So, ang purpose ng Executive Order number 62, maganda naman sana. Ibinaba ang buwis
para ibababa rin ang presyo ng bigas. Ang estimate ng ating gobyerno is 7 pesos per kilo ang ibababa ng presyo ng bigas mula nung as a result yung pagbaba ng taripa. Kaya lang hanggang ngayon nag-take effect July July, August, September, October. Mag-3 July, August, September, after 3 months, ang pronouncement ng DA, by October, maramdaman na natin yung pagbaba ng presyo ng bigas. But up to now, wala pa rin. Kaya ang Department of Agriculture, umatras na naman. Sabi, sa January 2025 na lang. Kaya, sabi ng Federation of Free Farmers, wala. Ang kumikita lang, ang mga traders. Kasi ayaw nilang ibaba ang presyo ng kanilang imported rice. Yun po ang masakit na katotohanan, kawawa ang ating mga rice farmers kasi sila ang number 1 na biktima dito sa Executive Order number 62 na ito. Again, maganda ang agricultural Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na pinirmahan. Sana maipatupad ito ng husto para magbunga sa maprotektahan ang mga farmers, fisher folks, and consumers.